Wala yung kapatid po natin. Praise God. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong pagsamba sa Panginoon. So, okay. Pwede na ba? Pwede na ba natin kahit na ano pa? Tagal na mo itang metong. Okay. Okay, praise God. Mamaya po sa mga kabataan na sa member po ng music team, atinta mo pong meeting doon po sa likod. Exclusive lang po yun eh. Bala mo, tanga mo nandang closed door. Ha? Hindi na closed door. Nabanggit ko na po ito kay Brother Jay, kay Sister Roxanne. So, atentang meeting, kapatid. So, yun. Okay. Praise the Lord. Sobra po ng init. Good morning po, sister. Napakainit po ng panahon. Okay. Nalala po ninyo, naipayo ko nga na mimingat tamo po kasi ang dami pong yung isang kaibigan natin, yung kapatid ng kaibigan, best friend po natin na pastor, sobrang init po. May atakiya po. May atakiya. Sobrang init. Sabi nila, nitong May na ito, baka lalo pa pong matindi yung init ng panahon. Okay, good morning po mga kapatid. So, mimingat tamo po. Huwag po tayo magpuputol ng puno ng kahoy. Kung halimbawa pa, sa bahay po natin, nakakagabal po siya, alisin lang natin yung bahagi, yung portion na nakakasira talaga. Kung maaari po, preserve po natin yung mga natin, yung mga kahoy po natin, para sa ganun ay mayroon pong tawag dito, mag-supply sa atin ng oxygen. Amen po, oxygen po. Okay. Good morning po, good morning po sa atin lahat. Good morning po. Welcome po, mayroon yatang kasama Sister Lou. Okay. Okay, may pabak po. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Okay. Praise God. Hallelujah. Amen. So, amen. Okay. Sige. Sige po. Yung atin pong yung kasing tawag nito, yung kumalala po ninyo, mayroon po tayong na-schedule po na gawain po ng mga kababahinan. Na-cancel po natin because of, yun nga, grabe pong init, ang hirap po. Si Edith po, kasama po si Lia nak. Palagi ka naming pinagpipray. Sana sa biyaya, grasya po ng ating Panginoon, yung pong complete healing. So, yun, may mga binabanggit po ako na sometimes may mga prayer tayo na good morning nak. Bala mo, anang kalambat ni po? Kalambat, itang tugon. Tama po sir, maintindihan ko na kanyan kasi Opo. KK. Ano yan sila? Ano na? Okay, la sister Kay.
Sige po. So already time na po. Magpapasimula na po tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. Good morning po muli sa bawat isa sa atin. So, handa na po ba tayong sumamba at magpuri sa Panginoon? Amen. So, tinatawagan ko po yung ating MC para basahin na po sa atin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo po ba'y masaya? Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Woo! Glory to God. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat and welcome pong muli sa gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito. Welcome po sa mga bagong dalo. Welcome po kayo sa ating gawain. And ulitin ko po yung tanong ni Pastor. Tayo po ba'y masaya? Amen. Tayo po ay masaya dahil tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Dahil ang meaning po ng blessed is happy. No po, so kailangan po tayong maging masaya dahil tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. And we are so blessed po in so many ways. Lahat po ng antas ng pagpapala binibigay po sa atin ni Lord. Amen. At hindi po basihan yung financial na kapag sinabi mong pinagpala ka dahil lang sa meron kang extra money. Hindi po. Yun lamang pong tayo ay malakas. At tayo po ay nakadalo sa lugar na ito na malakas po ang ating pangangatawan. Malaking blessing na po yun mula sa ating Panginoon. Amen. So marapat lamang po na siya po ay ating purihin, sambahin, at pasalamatan ngayong umagang ito. Amen. Kaya bilang pagsisimula po, inaanyayan ko ang bawat isa na tumayo at basahin po natin ang kanyang mga salita. Dito po sa Matthew chapter 19 verses 21 to 22. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kinapon tinatawagan ng ating kapatid para sa pangunang panalangin. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. O Diyos, Ama, na may gawa ng langit at lupa, kami po ay muling nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito, O God, sapagkat dinala mo kami sa lugar na ito, O God, upang ikaw ay aming mapapurihan, Panginoon, upang ikaw ay aming mapasalamatan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na inyong pag-ibig sa amin, Panginoon, ay kailanman ay hindi nagkulang, Panginoon, sapagkat lagi kayong nasa tabi namin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, aming pong nilalapit sa inyo, O God, ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, nang dahil sa aming mga kasalanan, kung kaya, Panginoon, nilayo mo ang iyong mukha, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kung kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po ay naninikluhod, Panginoon, na lumalapit sa inyong banal na trono, Panginoon, at humihingi, Panginoon, ng iyong kapatawaran, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang aming mga katawan ng lupa, Panginoon, ay mahina, Panginoon, kung kaya't kami patuloy na nagkakasala sa inyo, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, Panginoon, kayo'y tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin sa anumang karumihan, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa paglilinis mo sa amin, Panginoon. Kung kaya't kami po, Panginoon, ay malaya na, Panginoon, na makapagsamba sa inyo, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, amin pong tinataas ang gawain na ito, O God, na kung saan nga po, Panginoon, kayo po ang manguna, Panginoon,
Kayo po, Panginoon, ang kumilos sa bawat anak mo na gagamitin sa likod ng pulpito, Panginoon. Ang iyong mga anak, Panginoon, na magpapaawit, Panginoon. Ang mga backup, Panginoon. Ang mga instrumentalist, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kaalaman, ng karunungan, Panginoon, sa kanilang mga antas na iniatang mo sa kanila, Panginoon. Lord, maging aming iyong anak, Panginoon, na inyong gagamitin sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Na kung saan nga po, Panginoon, ay maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan niyo nga po, Panginoon, ang inyo lang nais, Panginoon, na mahayag sa amin, Panginoon, ay siyang kanyang mabigkas, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng iyong mga anak na makikinig sa inyong mensahe, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ito ay tumimo, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, nang sa gayong, Panginoon, ay patuloy naming magamit, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay sa mundong ito, O God. Lord, gayon din po, Panginoon, aming pong dinadalangin sa inyo, O Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, na wala pa sa lugar na ito, O God. Lord, kung sila man po, Panginoon, ay papunta pa lamang dito, O God, i-guide niyo po sila, Panginoon, ng mapayapa, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Gayon din po, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon, na hindi makakadalo kung sa anumang kadahilanan, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong i-extend sa kanila, Panginoon, ang pagpapala na aming matatanggap sa umagang ito, O God. At dalangin po namin, Panginoon, na lahat po kami na makikinig ng mga salita, O God. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, masaya namin tanggapin, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon, na mayroong mga karamdaman, Panginoon, sa oras na ito, God. Lord, amin pong itinataas sa inyo, O Diyos, sa inyong banal na harapan, Panginoon. Kung ano po, Panginoon, ang karamdaman nila, O God. Alam ko namin, Panginoon, na hindi sagabal sa inyo, Panginoon, na sila'y mapagaling, Panginoon. Sapagkat wala pong imposible sa inyo, O God. Ang lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, kami po ay pinagpala sa mga nakaraang araw, Panginoon. Kung kaya po, Panginoon, kami po ay masaya at ay binabalik namin, Panginoon, ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, a blessed first Sunday po ng May sa ating lahat. Simula Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Panglimang buwan na po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po? Okay, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Taas po natin ang ating mga kamay. Amen! Pinagpala po tayo ng Panginoon. And we are grateful na nandito tayo para i-celebrate ang kapurihan ng ating Panginoon. So, maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at tinataas ang iyong pangalan sa umagang ito. Sige po, mag-start na po tayo. Papurihan po natin ang Panginoon. Sige, wag po tayong mahiya. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Wag po tayong mahiyang kumanta, sumayaw. Lahat po ng ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. We worship you, Lord. We worship your holy name, Jesus. We bless your name. And we exalt your name on high. Oh, Holy Spirit, we invite you here. Fill us with your presence, oh Lord. Open our eyes, Jesus. Let us experience you today. Let us fill you with praises. Let us glorify you, Jesus. Sige po. Sabay-sabay po tayong kumanta.
Open the eyes of our heart, Jesus. Open our hearts, O Lord, and let us feel your holy presence this morning. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, we want to see you, Lord. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Come pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you today, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to feel your presence, Jesus. I want to see you. Yes, we want to see you, Lord. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Let's celebrate the Lord. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing holy again. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. One more time, sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you today. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Come pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up. High and lifted up, shining in the light of your glory. Come and pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up. High and lifted up, shining in the light of your glory. Come and pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy again. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. I want to see you. One more time. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you today. High and lifted up, O Panginoon. We want to see you and we want to experience your holy presence, O Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Panginoon. We want to worship you, Jesus, in spirit and in truth.
Come on, church. Papurihan po natin ang Panginoon. Because when we worship Jesus in spirit and in truth, we experience His power. When we worship Jesus in spirit and in truth, we worship the Lord and we experience His holiness. We experience deliverance. We experience freedom. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Malaya kaming nakakapagpuri sa iyo, O Lord. We invite your holy presence, Jesus. Come, join us, Holy Spirit, as we worship the living God. Worship the Lord. Come on, church. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Lord, humbly you came to the earth you created, oh for love's sake became poor. King of all days, O King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above, and humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. come on, church. Papurihan natin ang Panginoon. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am to worship you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy, altogether wonderful too. I'll never know. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that. Oh, I'll never know. I'll never know how much it costs to see
I will give you my worship, Jesus. And I will give you all my worship. Sinasamba ka namin, O Panginoon. We worship you, Jesus. Receive this worship, O God. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. you alone, O Lord. You alone I long to worship. You alone You are worthy. are worthy of my praise. You alone. Let's sing, I will worship. And I will worship with all of my heart. Come on, church. Worship the Lord. And I will praise you with all of my strength. And I will seek you all of my days. And I will follow all of your ways. Come on, church. Lift your voices. I will worship with all of my heart. And I will praise you We praise you, O Lord. with all of my strength. And I will seek you with all of my days. And I will follow, Lord, all of your ways. I will give you all my worship. Come on, church. Praise the Lord. Worship Him. Lift your hands for the Lord. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give. My worship, I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. Isa pa po. I will give you. And I will give you all my worship. Come on, church. I Praise will the Lord. give Give Him the best all worship my this morning. praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. Isa pa po. I will worship. And I will give you all my worship. I will give you all my praise.
and you alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. You alone, you are worthy of my praise. So worthy, Jesus. You are worthy of my praise. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am to worship. Come on, church, taas po natin mga kamay natin. To worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You alone deserve this worship, oh God. And here we are to worship. Here we are to bow down before your throne, oh Lord. And here we are to say that you are our one true God. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na ikay aming pasalamatan, na ikay aming papurihan sa lahat ng kabutihan na iyong ginagawa sa aming mga buhay. Sabi nga po dito sa John 16:33, sabi sa iyong mga salita, Panginoon, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong mga loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Salamat, Panginoon. Thank you so much sa iyong mga salita, O Lord, na siyang lalong nagpapalakas sa amin. Salamat sa iyong mga salita na siyang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin, O Lord. Na kami ay nabubuhay sa ilalim ng iyong presensya. Kami ay nabubuhay sa ilalim ng iyong kalinga, Panginoon. At kami ay nabubuhay sa ilalim ng iyong mga biyaya. Salamat sa dakila mong pagmamahal, O Lord. Salamat sa iyong proteksyon na handog sa bawat isa. At salamat sa lahat ng mga magagandang plano mo pa sa aming mga buhay, O Lord. Salamat sa lahat ng nagawa mo na, Panginoon. Salamat sa ginagawa mo sa kasalukuyan. At salamat sa lahat ng gagawin mo pa para sa aming mga kinabukasan, O Lord. You alone deserve this worship, Jesus. You alone are worthy to be praised. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa iyo lamang kapurihan, kaluwalhatian, O Lord. We thank you, Jesus. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po muli sa presensya ng bawat isa. Okay? Salamat po sa mga kapatid po natin na patuloy na ginagamit ng ating pong Panginoon na tayo po ay mapangunahan sa ating pong pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga pangkalangit na awitin. Sa mga musician po natin, sa ating pong tech, sa ating pong tawag nito, yung ating pong kudigo, sa TV, sa sound, and syempre po, yung pong ating pong, sa ating pong live. Kaya po may maganda po tayong napapanood na live sa YouTube and FB because of kay Brother Jonathan din naman. Praise God. At syempre po sa bawat sa atin na nandito ngayon, welcome everyone. Amen. Hallelujah. Pinubang palapakan natin ang Panginoon. Whew. Isang pinagpalang unang linggo po ng buwan sa ating lahat. Tayo po ba'y masaya? Obvious naman po. Napapansin ko po at napaghalata ko naman sa pangiti ng inyong pong mga mukha ngayong umagang ito. But before anything else, ay nais ko pong bumati sa mga kapatid po natin na magdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayon pong buwan ng May. Mga Maynian. Yan po ba yun? Si Chikaina po, birthday na ni Chikaina. Yung anak po ni brother, sister, sister Jamela. Sa darating pong 13, At siyempre po, ang ating pong nanay, Sister Louie. Yan, sa 15 din, di ba? Okay, si Katin Santos. Okay, si Katin, sino kasi ito? Yung anak yung aking naanak na. Si Ian ba? Anak ni Ian? Okay, si Katin Santos. Sa 24 ito. Tapos si Angelica Beliegas. Yun, nasa abroad po ito. Si anak ni brother, Angelica? Si Shane, yung aking inaanak. Rin niya kasi. Inaanak ko pala ito. Okay, ala yan eh. At syempre, si Sister, Sister Kay. Sister Kay po, dito sa harap, sa 10. Okay, tapos si Brother Allard, nasa ibang bansa, sa 30. Amen. Sa inyo pong lahat, happy birthday po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Anyways, meron bang hindi natawag? Hindi kasi Superman. Tawag nito? Yung mga, natin sa record, baka hindi po, may mga hindi natawag. Okay, siyempre po, sa mga kapatid po natin, wala na wala siguro, lahat na banggit. Konti lang yung mga nagdiriwang ng kaarawan sa May. 6 lang. 6 lang sila, At siyempre po, yung mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, na nanonood, baka mayroong nagdiriwang din ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito. Happy birthday po sa inyo. Amen. So, darako na po tayo kagad sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. So, we pray muna. Father God in heaven, muli po sa oras na ito, pinapasalamatan ka namin sa masaya, punong-puno, yung pong pagkilos ng Espiritu, Panginoon, na patuloy na nadadama po namin sa aming pong pananambahan sa iyo. Maraming pong salamat, Father God. Salamat po muli sa iyong Santong Espiritu na inyo pong ipinadama sa amin. And Lord, salamat po sa presensya ng bawat isa, sa mga kapatid na nandito ngayon at maging po, Panginoon, sa mga kapatid na bagong dalo ngayong umagang ito. Marami pong salamat. Naniniwala po kami, hindi po aksidente na sila ay nandito ngayon. Nandito sila sapagkat may plano ka sa kanilang mga buhay. May nais kang iparating sa kanila, Panginoon. Marami pong salamat at Lord, dalayan po namin na sa aming pong pakikinig, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon,
kami po ay mapagpala. Uuwi kami taglay, Panginoon Diyos, ang iyong bendisyon. Salamat po, ako po na lingkod mo na magbabahagi ng iyong masalita. Patuloy po ninyo akong kasihan ng iyong dakilang kapangyarihan. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' name, all these things we ask and pray, and everybody say, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Ang akin pong ibabahagi ngayong umagang ito ay patungkol po sa pagtatalaga. Okay. Sino po sa atin dito ang gustong magtalaga ng kanyang buhay sa Panginoon? Parang ayaw ninyo, ha? Salamat po sa 11 na narinig ko. Sabi ko, parang ayaw ninyo, kako. Tapos may narinig ako, Amen. Ibig sabihin, ayaw nila. Hindi po, biro lang po yun. Naniniwala po ako na lahat po tayo, ay gusto po natin na italaga ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Amen po. Okay. So, pagtatalaga, o sabihin po natin na pag-aalay ng buhay sa Diyos. Ulitin ko po yung tanong, sino sa atin dito ang gustong mag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon? Diba? Ang ating pong Panginoong Jesucristo, actually po, kung gusto po natin, kung ialay natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon, hindi po tayo yung una. Actually po, ang una pong nag-alay ng kanyang buhay, kanina po, kung mapapansin po ninyo doon sa prayer, sa opening prayer, ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang unang nag-alay po ng kanyang buhay. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang unang nag-alay ng kanyang buhay, hindi po para sa kanya, kundi nag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon o sa Diyos at Ama na sa krus. Hindi po para sa kanya, kundi para po sa ating lahat upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po. So, ang ating pong teksto binasa kanina sa Mateo chapter 19 verse 21 up to 22. But sa umagang ito, before na pupunta po tayo sa ating pong mga punto, gusto ko pong obserbahan po natin itong background ng talata natin pong binasa kanina o binasa kanina ng ating MC. Saan po yan, Pastor? Siyempre po doon sa Mateo nga, chapter 19, verse 21 to 22. So, siguro hindi ko ipinas ito sa ating pong binigay kay Ephraim, But if mayroon kayong mga Bible, tignan po ninyo, umpisa po sa verse 16 up, hanggang pong verse 30. Obserbahan po natin itong mga talatang ito. Amen. Mapapansin po natin, binanggit po sa verse 16, may isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Isa po itong tanong. Kayo, hindi rin po ba ninyo tinatanong ito? Hindi po ba ninyo naisip man lang, paano kaya ang magkamit ng buhay na walang hanggan? O diretsahin po natin, paano kaya pupunta sa langit? Kasi po yung mga pupunta sa langit, matik po yun, may buhay na walang hanggan. Di ba? Di ba ninyo tanong din yon? Paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? May mga tao po na iniisip po nila na dahil mabuti ang Diyos, basta pupunta ako sa langit. Yung mga ganun baga, actually, may mga paniniwala po tayo na kapag ang isang tao namatay, hirap na hirap sa kanyang kalagayan, and then, pero ang taong ito'y namuhay na hindi po kaaya-aya. Ibig po natin sabihin ay talagang masama. And then, bago siya namatay, ay nakita natin na naghirap ang kanyang buhay. Hirap na hirap po siya sa kanyang karamdaman, etc., etc. At nung siya po ay mawala, namatay, ay nasasabi po natin, ay salamat, nagpahinga na rin siya. Yung mga ganon. Pero alam po niyo mga kapatid, kapag ang isang tao po namatay siya,
namatay siya, na hirap na hirap, at hindi niya nakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, hindi po totoo na siya po'y nagpahinga. Ano po? Alam po ninyo, sa sementeryo, maraming mga kasinungalingan na ating makikita doon. Ano po yung mga kasinungalingan doon? Yun po yung yung word na rest in peace. Rest in peace. Ano po? Yung magpahinga siya ng may kapayapaan. Totoo ba? Totoo kaya yon? Sa palagay ninyo? Po totoo ito. Ano po? Yung iba, siyempre po, pero yung iba ay, yun nga, ang Panginoon pong nakakalam doon. Pero kapag ang isang tao ay tinanggihan niya, hindi niya kinilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, I doubt. Po. Dito po, guro, ano po ang kabutihan ang kailangan kong gawin? So mabuti ang tinatanong po niya. Ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Alam po ninyo, sa tanong na ito ng isang kabataan, ang sabi niya, sumagot ang Panginoong Hesus. Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Patanong po yun. Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sabi po niya, kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Sumagot naman po ang lalaki, ano po ang kanyang sagot? Alin po, patanong, alin po? Sumagot ulit ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po niya, huwag kang papatay. So, yun po yung una, no? Gusto niyong pupunta sa langit, huwag kang papatay. Okay. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Isipin po natin ang ating pong sarili ngayon. Pwede nating makorek yung ating mga sarili. Napakaganda po. Actually, maganda po lahat. Pero nais kong idiin yung yung pangalawa at yung pangalawa sa panghuli at yung pinakahuli. Napakaganda po. Yung verse 19, respect, igalang mo ang iyong ama at ina. Alam po ninyo, mga kapatid, sa Ephesians chapter 6, binabanggit din doon. Ano po? Kung gusto mong umaba ang iyong buhay, kung gusto mo na maging maganda ang iyong buhay, respect your parents. Hello, mga kabataan, nandyan pa ba kaya? Ang Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, yan po ang talata sa Biblia na mayroong pangako. Ano po? Isa po sa mga talata na may pangako kapag ito'y ating ginawa. Hamon po ito sa bawat isa na nandito ngayon na mga kabataan. Mga kabataan na mayroon pa pong mga ama at ina. Ipinupos ko po kayo. Respect your parents. Igalang ninyo sila. Mahalin po ninyo sila. Gusto mong humaba ang iyong buhay mo, gusto mong guminhawa ang buhay mo, igalang mo sila. Amen. Mga kabataan, pwede mong palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Salamat po, salamat. And yung para sa lahat po, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Matindi. Matindi po. Ibigin daw natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Siguro naman po, wala sa atin dito ang gustong masaktan.
Sino dito ang gustong masaktan? Di ba? Yung masaktan yung kanyang sarili. Na, kapatid, nais ng ating pong Panginoon Diyos, masakit po kapag tayo po nasasaktan. Ang sabi niya, yung pag-ibig daw natin dapat sa ating pong kapwa ay yung pong punto na yung bagang kung paano po yung pag-ibig po natin. Kung ayaw natin na nasasaktan tayo, dapat ganun din yung ating pong maging pananaw. No po? Yung ating pong pandama sa ating pong kapwa, ayaw din natin silang nasasaktan dapat. So love them and understanding. Unawain natin sila. Amen po. May mga kapatid po na sadya pong yung kanila pong antas ng pananampalataya kung ilalagay po natin sa pagiging Kristiyano. No po. May mga Kristiyano po na yung kanila pong pananampalataya talaga naman pong napakataas na. Pero hindi po pare-pareho. Ano po? May mga ilan po na kung saan mababa po yung antas ng kanilang pananampalataya. Na kaya po doon, mayroon kang dahilan. Mayroon dahilan kaya ka mataas upang sila ay iyong abutin at itaas. Amen po. Ituloy po natin. Sinabi ng binata, yan, binata yung nagtatanong. Verse 20, chapter 19, verse 20. Sinabi ng binata, tinupad ko na pong lahat iyan, Ana. Wow, matindi ano po. Mababanagan po natin na ang kabataang ito, katulad marahil ng mga kabataan na nandito ngayon. Ano po? Ang sabi po niya, sumagot siya sa Panginoon, tinupad ko na pong lahat iyan. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Anto niya pa pong aliwa. Talaga. Ano pang dapat kong gawin? Natupad ko na yan, Panginoon. Ang sabi po ng verse 19 to 22, na ito po yung binasa kanina. Ito po yung binasa kanina. Sabi po niya, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, sabi po niya, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Ano po? It is a challenge sa binata. Matindi kasi yung binanggit ng binata eh. Panginoon, nagawa ko na lahat yan. Kaya naman ang Panginoon, muli, challenge po niya yung binata. So yun, kung nagawa po na, muna ang lahat niyan, ito yung gawin mo. No po? Kapag ginawa mo yan, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Tayo pong lumagay sa lagay ng kabataang ito. Magagawa kaya natin yon? Hello po sa mga kabataan na nandito ngayon. Hello? And sama na natin ang bawat isa. Tayo pong lumagay sa kalagayan ng kabataan, ng kabataan ito. Makakaya kaya natin. Matindi ano? Matindi yung hamon ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tanong po natin, papasa kaya ang kabataang ito? Mapapansin po natin, ulitin lang natin yung binasa kanina sa verse 22 bilang pag-a-analyze po natin sa mga talatang ito. Pag-oobserba po natin sa mga talatang ito. Sa verse 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata. Bakit po? Malungkot na umalis ang binata sapagkat siya, sabi po niya, ay napakayaman. Wow. At mga magulang ko at mga kapatid, dito ko po i-connect yung ating unang punto ngayong umagang ito. Ano po?
pagtatalaga o pag-aalay ng buhay sa Diyos. Alam po, ngayon po ay Fourth Sunday. Maganda po na ang ating po mga buhay, ialay natin sa Panginoon. Di ba? Ialay natin sa ating pong Panginoon. Sa unang punto po natin ngayong umagang ito, isa pong tanong, bakit hindi maitalaga ng tao ang kanyang buhay sa Diyos? Bakit nga ba? Binasa na po natin kanina yung pong punto, ano po, yung pong verse 22, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ano po? May mga tao po na hindi po niya may handog, hindi po niya may talaga ang kanyang buhay sa Diyos sapagkat siya'y napakayaman. Salamat na lang, hindi po tayo mayaman na mayaman. Di ba? Opo, mayroon tayo kahit papaano. Pero hindi tayo yung pong sa isang buwan, mayroon akong narinig sa isang araw, 3 milyon. Sumisweldo ng 3 milyon. Gano'n kaya kayaman yon? Opo, mayroon akong narinig. Kayo meron din ba? Ako meron akong narinig na gano'n 3 milyon, sumisweldo siya sa isang araw. I-times 3 mo po yung 30 times 3. Wow, grabe po, kakwalta na. Alisin mo na yung ilang zero doon, kahit na dinala na 5, pwede na po siguro po yun. Ano po? Ulitin ko po, marami pong hindi po makuhang italaga ang kanyang buhay sa Panginoon, katulad ng kabatahang ito. Sapagkat siya po ay nakapakayaman. Ayaw niyang iwanan yung kanyang comfort zone. Yung lugar na kung saan siya po ay maginhawang maginhawa. Oo nga naman, ang ginawa ng kalagayan mo. Nasa na ang lahat ng bagay. Tapos iiwanan mo yon at sumunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Na alam naman po natin, noong panahon po ng ating pong Panginoong Jesucristo, kilalang kilala ang ating pong Panginoong Jesucristo na Panginoon ng mga mahihirap. Panginoon ng mga may sakit, ng mga pingkaw, ng mga kung ano-ano. Mayroon din pong mga ilan na may mga sinasabi sa lipunan, katulad po ni Nicodemos, na isa pong Pariseo. Pero hindi lang po yan, sina Jose na taga Arimatea, at marami, ilan lang po, hindi po marami. At ang malungkot po dito, mga sekretong followers pa ng ating pong Panginoon. Na kung saan kasi, noong mga panahong yon, kapag ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon, nalaman na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, para kang kahiya-hiya. Mga kapatid, nakakahiya bang maging Kristiyano? Alin po. Hindi po nagkakahiyang maging Kristiyano. Salamat, nalaman po natin yon. Pero nung araw, parang nakakahiya, Kasi nga, mangmang tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Nakakahiya po na tawagin tayo mga born again. Yan ay mga borbolen. Pero salamat, lumaya po tayo. Sinabi ni Jesus sa verse 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kasama po ito sa ating pong obserbasyon mga kapatid. At kinonect na po natin sa ating pong first point, yung patungkol sa bakit hindi may talaga ng tao ang kanyang sarili sa Diyos. Sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Binanggit po niya ito. Salamat, sabi ko nga, muli kong banggitin, salamat sa Panginoon, hindi tayo naging mayaman na mayaman. Ako po, kung mayaman na mayaman po ako, kabataan ako, mayaman na mayaman po ako, marahil hindi ako napunta dito. Kayo man din.
No? Baka lagi nasa isang lugar tayo, nasa aircon at siguro ang ganda ng kutis ko, no? Siyempre, araw-araw nasa aircon tayo, di ba? Hindi tayo naiinitan. Ay, walang sinabi ang mga artista na yan. Di ba? Salamat. Nakilala natin ang Panginoon. Na bagamat tingin ng iba, napakababa po natin. Mataas naman tayo sa Panginoon. Amen po. Pwede bang palagpakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Yes! Hallelujah! Hallelujah! So, at sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa papasok sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Wow! Ang tindi po nito. Para bagang pinapakita dito ng ating pong Panginoong Jesucristo, yung pong kahirapan, yung hirap na kung saan ay pagharian ng Diyos ang isang mayaman. Ang ginawa pong halimbawa dito ng ating pong Panginoong Jesucristo ay yung isang kamelyo. Papaano po napapasok ang isang karayom doon po sa bustas ng isang kabelyo? Alam po ba ninyo kung anong sagot doon? Ano po ang sagot? Yes. Opo. Sapagkat walang imposible sa Panginoon. Amen. Maring iniisip po natin, talagang imposible. Imposible po na ang isang kamelyo ay papasok po sa butas ng karayom. Subalit, sinasabi po ng ating pong Panginoon, ng salita po ng ating pong Panginoon, sa Diyos po ay walang imposible. Sa tao, wala pong paraan. Ang sabi po ng ating pong Panginoon, sa tao walang paraan, pero sa Diyos, wala pong imposible. Amen po. Kapag, yan, ano po yung imposible doon? Sapagkat walang imposible, kapag kasi ang isang tao ay nanampalataya sa ating pong Panginoon, sumunod sa Panginoon, at niya pong biyaya lang hanggan. Amen po. Tayo po ba'y sumampalataya sa Panginoon? Tayo pa'y nanalig sa Panginoon. Kahit malaki ka pa sa kamelyo, lulusot ka sa butas ng karayom. Amen po. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ang ating pong Panginoon. Sa Luke chapter 14, verse 15 to 20, dito po makikita po natin yung verse 15, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag at sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Gusto po ba natin makasalo ang ating pong Panginoong Jesucristo sa hapag ng ating pong Panginoon? Siyempre naman, po. Alam po ninyo, yung background po ng chapter po na ito, kung mabasa po natin yung verse 1 to 2, napakatindi po. If you have Bible, makikita po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay naimbitahan po siya sa isang handaan. Kaya nga lamang po ang nakakalungkot sa pag-imbita sa ating pong Panginoong Jesucristo, pinagmamasdan siya. Ano po? Pinagmamasdan siya. Alam po ninyo, sa atin po ng mga Kristiyano, hindi lang natin alam. Tayo po ng mga born again. Hindi lang natin alam, marami pong nagmamasid sa atin. Tinitignan po nila how na tayo po ay mamuhay. Ano po? Ang ating pong Panginoong Jesucristo, kasama po niya ang kanyang mga alagad, pinagmamasdan siya. Ano po? Tinitignan marahil kung siya po ay magkamali. Upang sa ganoon ay mayroong may bintang sa kanya. Mapalad ang makakasalo sa kahapag, sa kaharian ng Diyos. Ano po, sumagot po ang ating Panginoon sa verse 16. Nagbigay po siya ng isang halimbawa. May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging. Pakinggan ninyo ng mabuti ito, mga kapatid. At marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga lipin. At
ipinasabi sa mga ina niya yan, hali kayo, handa na ang lahat. Bakit kaya marami o may mga tao na hindi may talaga ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa Diyos? Bakit kaya? Alam po ninyo, kung ating pong ituloy, yung ating pong binabasa, ang sabi po sa verse 18, ngunit, nagdahilan silang lahat. Atin la pong excuses. Ano po? Ano po yung kanilang mga excuses? Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid. At kailangan kong puntahan, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At yung pinakahuli, sinabi naman ng isa, bagong kasal ako, kaya't hindi ako makakadalo. Mapapansin po natin yung mga unang binasa po natin, speak about, God speak about material. Sa inyo po, yung mga ilan kaya, may mga nagsabi, bakit wala ka nung linggo? Ang daming labahin, pastor. Kay Baba naman ang pagmamahal niya sa Panginoon. Diba? Sana po hindi ganun yung pananampalataya natin. At least naman yung panghuli, bagong kasal. Diba? Kinakailangang mag-honeymoon. Medyo mabigat-bigat ng konti. Pero alam po ninyo, yung mga excuses na ganyan, katulad niyan po, mayroon po akong nakikita mga bata na paikot-ikot. Sometimes may nakikita tayo ng ano-ano dito, maingay ng mga bata. Apo. Kuminsan po, ito, nababanggit ko na ito, ulitin ko po. Sa mga nanay po na nandito, huwag nating gawing dahilan ang ating pong mga anak na kaya tayo hindi nakasimba nung araw ng linggo sapagkat maingay yung aking anak. Huwag sana nating gawing dahilan na yung mga anak po natin ang lilikot po nila kaya hindi ako nakarating nung linggo. Huwag na huwag, kapatid. Bakit? Kung alisin kaya ng Panginoon Diyos yan, gusto mo? Kung kunin kaya ng Panginoon Diyos yan, gusto mo? Siguro ayaw natin. Hayaan lang natin sila. Sabi ko nga, alam po yung mga bata na yan, blessings ng Panginoon, Oo, kung minsan, kakataon naman kung sobra na pong maingay, dapat pansinin din ho natin. Kung masyado pong pansinin natin ng konti, baka kailangan ilabas, lagyan ng, baka gutom na gutom yan, siyempre paduduin, ganon. Pero, huwag natin silang idadahilan, mga kapatid. Normal sa mga batang maingay. Di ba? Nauunawaan na po natin yun. Ano po? Pero alam po niyo, sabi ko nga, dapat po mga anak po natin, isanay natin na nandito sila sa loob ng simbahan habang bata pa sila. Bakit? Kasi kapag ka nagbinatayan, ay sabihin ko po sa inyo, mahihiya na yan na kapag kayayain mo, papunta ng simbahan, magsimba, ay na yan, nahihiya ako. Di ba yung napapansin? Bakit? Hindi kasi sanay. Hindi sanay. At siyempre, kasalanan natin. Apo, huwag kayo masasaktan dito. Kasalanan natin, hindi po natin sila sinanay. Kaya hamon ko po sa mga magulang na nandito ngayon, sanayin natin ang ating mga anak sa ating Panginoon. Sanayin natin sila. Huwag nating hayaan. Siyempre po, Pastor, paano ang gagawin ko? Hindi nga nasanay na ang aking anak sa gawain ng Panginoon. Huwag kang magsawa. Lagi mo siyang paalalahanan. No? Lagi mo siyang paalalahanan. Huwag kang magsawa. Then kung ayaw, susuko ba tayo? Di ba? Kung mahal mo ang anak, kaya sumuko, sige lang, kulitin mo. Kasi nga, hindi biro, hindi po joke ang impyerno, kapatid.
At lalong hindi joke ang langit. Amen? May langit at saka impyerno. Ang nanampalataya sa Panginoon, siyempre langit. At ang umayaw sa Panginoon sa impyerno. Isa po sa mga marami po na dahilan, tanungin po natin, no, bakit nandun po sila sa impyerno? Anong dahilan bakit nandito ka sa impyerno? Kasi nung nasa lupa ako, nahihiya ako. Yan. Nahihiya ako. Kaya kapatid, kung sa Panginoon ang pinag-usapan, nais ko pong idiin, huwag kang mahiya. Amen po? Huwag kang mahiya, tawaging Kristiyano, tawaging born again. Tawaging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, John chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan, mga kapatid? Ay, ito, mag-last na po tayo. Last na po, but not the least. Ako'y Kristiyano, dapat tapat ako. Amen? Hello. Nandyan pa po ba tayo? Napansin ko napansin ko ano kasi yung pangalan to? Bro, nakalimutan ko pangalan mo. Rainer. Kasama niya. Yung anak mo na yan, bro? Laino na. Ayan. Bro, hamon ko sa'yo. Habang bata yung anak mo, sanayin mo sa loob ng simbahan. Isa yan sa mga ikinasal po natin. Salamat po sa Panginoon. Amen. Yan. Sana yung mga anak po natin, Wag natin silang nahiya na sila, sabi ko, ulitin ko po. Tayong sumawa. Huwag tayong magsawa. Ako'y Kristiyano, dapat tapat ako. Amen. Bilang Kristiyano po, tayo Kristiyano na, dapat maging tapat po tayo. Ano po? Sabi ko nga, nandito na rin lang tayo. Tutuhanin na po natin. Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Magpakalalim po tayo sa ating pong Panginoon. Maging kagalakan po natin ang kanyang mga salita. Dito nga sa Psalm chapter 1 verse 1 hanggang pong 3, mga kapatid, nais kong basahin po natin ito. Napakaganda ang talatang ito. Ang sabi po sa Psalm chapter 1 verse 1 to 3, mapalad ang taong hindi naakit niyaong masama. Amen. Nulit ko po, maging tapat tayo sa ating pong Panginoon. Upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Alam po ninyo, mga kapatid, may narinig ako. Ewan ko kung kayo'y may narinig din. May narinig ako na nilalait-lait daw. Kung minsan po, pinagluloko-loko po ang ating pong Panginoon. Pinagsasalitaan ng mga bagay-bagay na hindi maganda ang Panginoon. Nalulungkot po ako doon sa narinig ko na ganoon. Sana po huwag mangyari sa atin ito na bibiruin po natin ang ating pong Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, kaya po pabiro. Amen. Sana po ganito yung maging ugali po natin. Yamang nandito na tayo sa kamay ng ating pong Panginoon, nagagalag siyang laging nagsasaliksik o magsasaliksik ng banal na aral. Ang otos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. Sana po, ito po yung ating maging ugali na. Yamang nandito na tayo sa kamay ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Ang katulad niya kapag kayon po ang ginagawa po natin, ano po yung ipinakiwangis ng ating pong Panginoon? Ang sabi po niya, ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Alam po niyo mga kapatid, ang ganda po nitong verse 3 na ito.
ganun po niya inilarawan, ganyan po inilarawan ng ating Panginoong Diyos ang isang tao po na nasa kamay ng ating pong Panginoon. Amen? Ang isang tao po na tapat na sumusunod sa ating pong Panginoon. Yung katulad po niya ay isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Di ba? Kapag kang isang, sabihin po natin, kahit nga po ang isang halaman kapag tayo na may tanim, ano po, nasa tabi ng ilog, di ba? Sabihin na natin na kapag ka nalanta, kasalanan mo na, hindi ka nagdilig nandun na yung batis. Pero siyempre po, kapag ka nandun po yung kahoy, yung ugat kasi ng kahoy, nasa punong kahoy, nasa tabi ng batis, siyempre po, sumisip-sip doon ng tubig. At siyempre po, dahil sagana siya sa tubig, luntian po yan. Yung yung dahon po niya, sariwa. Yan nga po, binabanggit po niya. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. Wala po itong mintis. Ano po? Bakit hindi namunga ngayon? Kasi ang init-init ng panahon. Di ba? Sabi po niya, sa kapanahunan. Kapag dumating po yung araw ng pamumunga, namumunga, God speak about blessings. Ano po? Kapag kakailangan mo, ano po? Sigurado, tiyak, darating yan sa iyo. Amen? Panahon Kailangan mo alam po natin yung biyaya ng ating pong Panginoon. Sabi niya, God will supply all your needs according to His riches and glory. Di ba? Ipagkakalob daw ang lahat ng ating mga pangailangan. Meron po ba tayong mga kailangan? Hello? Parang wala. Kapag mayroon tayong kailangan, di ba? God will supply all your needs, di ba? All your needs. Kapag hindi natin kailangan, wag mo nang asahan 'yon, hindi mo kailangan di ba? Kapag needs mo, ipagkakalob yan ng ating pong Panginoon. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtagumpay. Kapatid, desire ng puso ko po bilang inyong lingkod, lumalim po tayo sa kaalaman patungkol sa ating pong Panginoon. At siyempre po, italaga natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Pastor, sa paano pong paraan? Paano ako lalong lumalim ng kaalaman patungkol po sa salita ng Panginoon? At gusto ko po sana, habang lumalalim po ako, patuloy kong maranasan ang biyaya ng Panginoon. Paano po, Pastor? Ito po yung aking talata na babanggitin sa inyo bago tayo mag-closing prayer. Yung Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Ano pong binabanggit sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilin mo iyon araw at gabi. Sabi niya, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon na giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasayo saan ka man pumunta. Kapatid, ito'y pangako ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto ba natin ang pagpapala ng Panginoon? Patuloy manampalataya tayo sa Panginoon. Lumalim tayo sa kaalaman patungkol po sa salita na. Alam po ninyo, yung pagbabasa po ng Word of God, di ba may binanggit ako na promise ng ating pong Panginoon, if na minahal po natin ang ating mga magulang, if na iginalang po natin sa kanila, alam po ba ninyo na maging sa pagbabasa po ng Biblia may pangako? Ulitin ko lamang po, baka nakaligtaan na po ninyo, nakalimutan na. Sabi niya, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon o na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka. Di ba? Ako bang may sabi noon? Hindi po. Ang salita ng Panginoon. Giginhawa ka, Ana, at magtatagumpay. Bay, kung sinabi ng Panginoon, huwag kang magduda. Ano po? Huwag kang magduda.
sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoon ay ginagawa niya. Mga kapatid, yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Italaga natin ang ating buhay sa Panginoon. God bless everyone. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos at aming Ama sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, na muli narinig po namin ang iyong salita na nagbibigay encouragement sa amin na patuloy na lumakad sa landas ng pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na nag-encourage sa amin ngayon na italaga po namin sa iyo ang aming po mga buhay. Lord, tunay po na hindi po kalugihan ang maging Kristiyano, hindi po kalugihan ang maging tagasunod mo, hindi kalugihan, Panginoon, na sumunod sa utos mo, Panginoon, sapagkat mayroon kang ipinangako. Ang pangako mo, Panginoon Diyos, ay kami ay giginhawa, Panginoon, at magtatagumpay, katulad ng binasa po namin kanina. Kung kami po ay patuloy, O God, na nagsasaliksik ng iyong aral at isinasagawa ito sa aming po mga buhay, Lord, nandun ang pangako mo, kami po ay magtatagumpay. Salamat po sa pangakong ito, na kung saan ito po yung aming pong pag-asa, Panginoon Diyos, na habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito, Panginoon Diyos, Lord, ang buhay na ito ay para pong karugtong po ng langit, para po sa mga nananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat. Patuloy po ninyo kaming i-bless at ingatan, gabayan at pagpalain sa matamis at sa makapangyariang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating lahat. Ngayon po ay now is first Sunday. Amen po. Ang bilis ng panahon. At yun nga, kultura po natin bilang mga Assemblies of God, every first Sunday po ay ginagawa po natin yung ating pong Holy Communion. Ni po. So, tayo po ay magkukomunyon ngayon at inanyan ko po yung mga kabataan po natin. Mga kabataan po natin, maglingkod sa ano natin na ito. Youth, maglingkod kayo sa ano na ito, sa ating pong komunyon. Sige, huwag kayong mahiya mga anak. Okay. Sige, yung mga kabataan nating lalaki, okay? Praise God. Si Jeremy, Kenny anak. Nino pang metong? Denjo nak. Sige. Praise God. Yan po yung mga anak po natin. Balang araw, makikita natin sila. Nandito rin sila yan na tumutugtok at kumakanta sa kapurihan po ng ating pong Panginoon. Sa salita po ng ating Panginoon, ganito po ang kanyang sinasabi. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, saglit tayo mukot manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa oras na ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat na alalahanin ngayong umagang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng tinapay at ng saro, ang iyong katawan, Panginoong Hesus, ang iyong katawan at dugo na nasugatan at nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, dalangin po namin, bago po namin tanggapin ang mga elementong ito, bendisyonan po ninyo at pagpalain sa aming pong pisikal na katawan. Nananalangin po ako, Panginoon, sa mga kapatid na tatanggap ng mga elementong ito, kung sakali man na sila'y may karamdaman, Lord, panalangin ko po bilang lingkod mo, gawin po ninyo itong kagalingan ito sa kanilang pisikal na katawan. Sa mga kapatid na nanghihina sa kanilang pisikal na katawan, nanghihina espiritual, kasangkapanin po nawa ninyo, Panginoon, na maging kalakasan po namin ito espiritual. Pagkatapos po namin itong kainin at inumin, Panginoon, ng saro, kami po ay maging malakas. Panginoon, napakasaya rin na sa umagang ito ay amin pong maalaala, Panginoon, ang iyong binanggit sa iyong salita. Sinabi po ninyo, dahil sa iyong sugat, kami ay nagsigaling.
Salamat po sa umagang ito na maalala po namin dahil Panginoon sa pagbuhos ng iyong dugo, naugasan ang aming mga kasalanan. Maraming pong salamat. Thank you, Lord, doon po sa pagpapatawad po ninyo sa aming mga kasalanan. Salamat po. Sa oras na ito, ipinapanalangin ko po ang mga anak po namin na maglilingkod. I-bless mo po sila at patuloy na gamitin sa kalalatian ng iyong dakilang pangalan. Thank you, Lord. Salamat po. Pagpalain po ninyong bawat isa na natatanggap nito. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming panalangin. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sige po, kantahin po natin yung tinutugtog ng mga musician natin. Sapat kong magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, dakilang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Mabuti pong Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Amen. Hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita. Amen. Dakilang Diyos. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Noon, everybody sing. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin kantahin po natin yung koro. Amen. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos
na sa akin nagmamahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa aklat po ng John, ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang katulad nito'y, ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Amen. God bless po everyone. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Pansamantala po, natapos na po ang ating gawain at God bless po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. After the service po, ditak pong panahon, Sister Jamela and natin tamo pong ditak meeting king Gulot music team. Tinatawagan ko kayo. Konting mayroon tayong pag-uusapan. Salamat po. At tinatawagan ko na po ang ating MC for the Amen. So tayo po ay dadako na po sa huling bahagi po ng ating pananambahan, ang pagkakaloob po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, to po ay magsilbing gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At dinadalangin din po namin ang kaloob na ibibigay po namin sa inyo, Panginoon. Nawa, magamit po ito sa lalong ikalalago ng aming gawain sa lugar na ito. At pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Gabayan niyo po kami, ingatan sa lahat po ng aming mga gagawin, Panginoon. Kayo pong patuloy na manguna sa aming mga buhay, O Lord. And Lord, dinadalangin din po namin ang katagumpayan po ng aming gawain ngayong umagang ito. Salamat po sa lahat ng anak mo na dinako dito, Panginoon, at patuloy na pagpapala ang pagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, at ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa tugtog ng ating po mga musician. Mamaya sa likuran tayo. Okay, salamat po sa Panginoon. Tumayo na po tayong lahat for the closing prayer. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, muli po, nagpapasalamat po kami muli sa salita mo, sa mga kaloob na binigay po ng mga kapatid. At salamat din po muli sa mga kapatid na bagong dalo
ngayong umagang ito. Lord, nananalangin po kami sa kanila na i-bless mo po sila, Panginoon. Desire ng puso po namin na hindi po ito yung huli at una, kundi sana po, Panginoon, ito po yung una at palagian po namin pagsasama-sama sa iyong gawain. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang Diyos? Hallelujah. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na ito, Lord. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang karawan. Ipinapanalangin ko po sila, Panginoon, na inyo po silang pagpalain. And Lord, more birthdays to come. Ipagkalob mo po sa kanila. Lord, yung dinidesire po ng kanilang mga puso, dalangin ko po na ipagkaloob po ninyo, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. I-bless mo po ang mga kapatid po namin ito, Father God. Nananalangin po ako bilang panguli sa mga kapatid po namin na may karamdaman, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sister Deli, Panginoon, Sister Baby, si Leah, Panginoon, anak po ni Edith, Panginoon. In the name of Jesus, nandito po siya ngayon. Nananalangin po kami, Panginoon, at hinihingi po ang iyong mirakulo, Panginoon, sa buhay po ng batang ito. In the name of Jesus, at maging, Panginoon, sa mga kapatid na una po namin nabanggit. At sa mga kapatid pa, Panginoon, hindi po namin alam may karamdaman. Panginoon, pagalingin mo po sila, Panginoon. Hipuin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. At igawad sa kanila ang iyong dakilang pagpapagaling. Maraming pong salamat. At nananalangin din po ako, Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Lord, patuloy po ninyo kaming ingatan at gabayan. Salamat po, mga kapatid ko. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.